you have to desire it na gusto mo talaga matuto ng kakaiba para may pagkakitaan ka para sa pamilya mo. Okay, Gilibers, para sa mga OFW or gusto mag-abroad, meron ka ba talagang opportunity dito o yan na lang ba ang chance natin? Kung nandiyan ka sa abroad, tinan muna natin, ano pa ba yung opportunity na meron dito sa Pilipinas? Okay? So ngayon, pakita ko sa inyo that there are 7 opportunities na options mo bago ka magtagal sa abroad o bago ka mag-abroad. Okay? So, unang-una, meron naman tayong opportunity talaga sa employment. Yes, pwede naman tayong magkaroon ng source of income eh. Ito, wala nga akong mapasukan eh. Ako kasi hindi ako naniniwala na wala tayong mapasukan eh. Kasi iba na ngayon, nung araw talaga mahirap pumasok. Pero ngayon, kahit nasa probinsya ka, marami tayong mapapasukan. Like ngayon, dito sa atin, sa Hermosa. Yan ang, ano namin, Eco Zone. Okay, so factory yan. Marami dyan mga nagtatrabaho, tumatanggap sila, pabrika ng iba't ibang klase ng products. Okay? And I'm sure, kahit sa probinsya mo mismo, meron yan. So, pwede kang magsimula dyan. Kahit na minimum pay, kung matuto tayong magkaroon ng other source of income, mag-sideline, and mag-budget, pwede tayong magsimula dyan. Parang ano yan eh, yan na yung seed mo, yan na yung binhi. Employment, meron niya sa probinsya mo. Bukod sa employment, ano pa ba yung opportunity natin sa province? Second, pwede natin simulan ng pagiging freelancer. Yes. Pwede tayong matuto ng isang skill. Maring ito yung skill na natutunan mo sa school, pero meron kang nakikita na interested ka sa isang skill, pwede tayong mag-aral online. Then, you can get clients. Sabi nga natin, ngayon, yung clients natin, hindi lang limited sa local, hindi lang limited dyan sa barangay nyo, sa province nyo, hindi lang limited sa Manila. Pwede rin tayong magkaroon ng international client. So, dito, kailangan mo lang talagang mag-aral ng isang skill. Pwede tayong mag-enroll online. And ngayon, nakikita ko, if you want to become a virtual assistant, hindi na ganun kamahal ang mga online courses. So, if you have like 1,000, 2,000, pwede na tayo mag-start. Okay? And third, pwede rin tayong mag-venture into small business. Ang daming businesses sa probinsya natin. Pag naglakad-lakad ka, makikita mo na, ay, pwede pala to. Yung mga nag-start ng 10,000, 20,000, 30,000. Kaya nga, yun nung misa, meron akong kinoach. From Japan siya. Ang plan niya, umuwi na talaga. Alam niyo, magkano savings niya? Meron siyang 50,000. 50,000, Dok, pwede na ba? Pwede na. So, napag-usapan nila mag-asawa, umuwi na siya dito sa Pilipinas at mag-business na lang sila. And next, number 4, pwede tayong maging supplier dyan sa mga businesses. So, maglakad-lakad ka dyan sa lugar nyo. O meron like, may nakita kang 3 business, 4, 5 na nakikita mo, ano ba needs nila? Ano ba yung mga pwede kong i-supply dito? So, pwede ka nilang maging supplier. You can go to Manila o sa kalapit na probinsya para makahanap ng needs nila sa operations ng business nila. So, dito yung tinatawag nating B2B business model. Alright? And next, pwedeng nasa bahay lang eh. Marami tayong pwedeng gawin sa bahay, lalo na yung mga nanay na nag-abroad. Di ba yung mga nag-DH? Wala tayong problema sa pagiging DH sa Hong Kong. Pero kung hindi ganun kalaki ang sweldo natin, tapos pagod na pagod tayo, hirap na hirap tayo hanggang 11 or hating gabi nagtatrabaho tayo. Pwede sa bahay, marami tayong pwedeng gawin sa bahay nyo. Pwede mong gamitin ang yung skill, pwede kang magbenta, pwede kang mag-explore sa social media. Your house can be your starting point. Yung simula ng opportunity mo sa bahay mo. Okay, next. Pwede tayong maghanap ng magtuturo sa atin ng skill. For example, ito po. Ito po ay gawa bigay sa amin ng Golden Hands. Ang gumawa po nito ay mostly mga may edad, mga nanay na hindi employed pero gusto nilang matuto at kumita. Ito po ay gawa nila, products nila. Nag-seminar kami last week. Ito ay gift nila. So imagine kung matututo kang maggawa nito, then makabenta ka, so meron tayong kita. Dok, paano yun? Wala akong pang-enroll. Alam nyo, marami nagtuturo ng mga libre ng skill. Magpunta kayo sa barangay nyo, maghanap tayo. Marami po ngayon tumutulong na mga NGO or
gobyerno mismo natin para matuto tayo. Mahalaga lang talaga, you have to desire it na gusto mo talaga matuto ng kakaiba para may pagkakitaan ka para sa pamilya mo. Alright? Eh, kasi tayo magsimula ng magpunta tayo sa mga tao dyan sa barangay natin, sa probinsya natin, ng nakakaangat sa atin. Sabihin na nating mayaman. So, pwede tayo mag-serve sa kanila. Ano ba yung pwede nating ipaglingkod sa kanila? Ano yung kailangan nila? Baka meron kang kakaibang talent or skill na pwede mong iserve sa kanila o pwede mong ipaglingkod. So, kumonekta lang tayo. I-connect mo yung sarili mo dun sa mga taong mas mauunlad sa atin. Okay? Para mas mabigyan ka ng opportunity. Right, Gilivers? So, marami pa tayong mga pwedeng gawin kung ayaw mo mag-abroad sa mga nahirapan, meron kang anak dito maliit, may pamilya ka, ayaw mong iwanan, pero gusto mong kumita. So, eto na yung mga options natin. Okay? Let's go. Let's go. Let's go. Wala tayong kape later.